Good morning po sa ating lahat mga ka-backyard. Welcome back again sa aking YouTube channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin is yung nangyari ngayon sa aking ibunan. Na meron akong isang female breeder na English Budgie na nagkakaroon ng sapula sa kanyang katawan. So ang pag-usapan natin ngayon, ano ba ang mga treatment, mga ginagawa ko para maagapan ang ganitong pangyayari sa ating mga alagang ibon. So nangyayari po ang ganitong karamdaman sa ating mga alagang hen na isinasalang for breeding. So kung isa ka na nakaranas ng ganitong karamdaman sa iyong alagang ibon at hindi mo alam ang treatment, kung paano gamutin, so tapusin mo ang video na ito mga ka-backyard dahil marami kang matututunan na tips and ideas patungkol sa paggamot sa ating mga alagang breeders na nagkakaroon ng sapula sa kanilang katawan. So wag na nating patagalin mga ka-backyard, puntahan na natin ang aking ibunan para makita nyo ang aking ibon na nagkakaroon ng sapula. So ito po siya mga ka-backyard. Ang ganda po ng hen na to dahil malaki po siya na AB. So ang ganitong mga pangyayari mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon, nangyayari po ito sa mga female natin na breeders na nagkakaroon ng sapula. Ang madalas na sanhi dito is yung paglalagay natin ng mga maraming patuka sa kanilang patukaan. Ngunit dito sa aking mga ka-backyard, hindi po ako naglalagay ng maraming seed sa kanila. Actually, ang breeder ko na to is naglilimlim na po siya ng 5 itlog niya. Nagtataka nga ako mga ka-backyard dahil pagtingin ko ngayon is nagkakaroon na siya ng sapula at ganito na ang nangyayari sa kanyang puwet. Kaya ang gagawin ko ditong treatment based po sa aking mga experiences dito sa aking ibunan at sa pagtatanong ko na din sa aking mga kaibigan na kapwa ko mag-iibon. So ang gagawin natin dito is dapat i-diet natin ang ating alagang ibon na nagkakaroon ng sapula para mawala ang kanyang iniindang sapula. At saka maglagay din tayo mga ka-backyard ng dextrose powder sa kanyang patubigan para mawala po ang stress ng ating alagang ibon sa kanyang iniindang karamdaman. Actually mga ka-backyard, ang ganitong pangyayari hindi po natin maiwasan, lalong-lalo na sa ating mga breeders na isinasalang natin for breeding na magkakaroon talaga sila ng sapula sa kanilang puwet dahil nga ang natatamaan lang ng ganitong sakit mga ka-backyard is yung mga hen natin na isinasalang for breeding. Actually, ang edad po ng breeder ko na to is nasa 3 years old na po ito at saka maraming beses na rin itong nakabigay sa akin ng mga magagandang painakay at saka maraming beses na din ako naka-out sa hen na to. Isa po ito sa pinakamagandang breeder ko dito sa aking munting backyard. So balik sa topic natin mga ka-backyard patungkol sa sapula. So wag po tayo mag-alala mga ka-backyard kapag nagkakaroon po ng sapula ang ating alagang ibon dahil magagamot naman ito sa pamamagitan lamang ng pag-diet sa kanila at sa paglagay ng dextrose powder at mga vitamin sa kanilang patubigan. So I hope mga ka-backyard na gumaling na tong breeder ko na female para bumuti na po ang kanyang kalagayan at malagay ko na din siya doon sa flying cage ng aking mga ibon. So dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once nagkakaroon kayo ng ibon na may sapula, ang dapat nyong gawin is wag nyo siyang isali sa mga ibon ninyo na walang iniindang sapula dahil baka mabuli po siya sa loob ng flying cage ninyo at ito pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay. So ang dapat nyong gawin, ilagay nyo siya sa cage na siya lang po mag-isa at saka doon nyo lagyan ng kunting seeds, kunting gulay at saka vitamin sa kanyang patubigan para madali siyang makarecover sa pagkakaroon niya ng sapula sa kanyang katawan. So dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today kung paano ba gamutin ang sapula sa ating mga alagang ibon na inalagaan. At kung once nakaranas kayo ng mga ganitong experiences sa inyong mga alagang ibon, mag-comment lang kayo sa video na to
para may share din natin sa ating mga kapwa mag-ibon para mayroon silang mga idea kung paano gamutin ang ganitong karamdaman pag once nakaranas sila. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo palagi. Happy bird keeping po sa ating lahat.